Jesus, the best Christmas gift ever. Ang Diyos, lahat ng regalo niya ay mabubuti at napakadakila. Ngunit sa lahat ng mga regalo ng Diyos na ito na ating pinag-aaralan since the start of the month of December, ay itong regalong ito ang nakita kong pinakadakila among His gifts. Bakit po kamo? Sapagkat tuwing ating maaalala ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ay napapaalalahanan tayo na ang mensahe ng Pasko o ng kapanganakan ng Panginoon is about giving. Giving dahil ang Father in heaven ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak sa unang Pasko na ito ay nakabalot hindi po sa gift wrap kundi nakabalot sa pamagitan ng lampin at nakahiga sa pasabsaban. At ito pong regalong ito ng ating Ama na nasa langit ay tinawag po sa Bible, sa Book of Isaiah chapter 9 verse 6, na sinasabing, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." So, dito po kapatid ay nakita natin na ang Christmas ay nagpapaalala sa iyo at sa akin patungkol dito sa God's greatest gift, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Meron ka ba nito? Tinanggap mo na ba itong God's greatest gift na ito? Sapagkat kung hindi mo ito tinanggap, baliwala ang pagse-celebrate mo ng Kapaskuhan. Kung wala pa itong pinakadakilang regalong ito sa puso mo, useless lahat ang gagawin mong paghahanda, mga pagkain, mga bagong damit, bagong buhok, bagong ipin, bagong kilay, mga bagong pilikmata, bagong sapatos, lahat ng yan ay useless kung wala po itong greatest gift na ito sa iyong puso. Sabi nga sa isang awitin, Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. Napakagandang i-remind tayo sa awiting yun. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So, ang Pasko pala ay nagsisimula yan sa puso ng isang tao. Hindi ito nagsisimula sa pamagitan ng aginaldo o ng handaan. Ang sabi nga, true Christmas starts in our heart. So, nakita natin dito bakit? Because the greatest Christmas gift you will ever receive is when Jesus Christ comes to live inside your heart. Yun po ang pinakadakilang regalo ng Pasko. Kaya kung umaasam-asam ka na mas malaki-laki ang matatanggap mong aginaldo itong Paskong ito, o umaasam-asam ka na mas masarap na handaan na inihanda ng magulang mo ang makakain mo, kapatid, hindi yan ang greatest gift ng Pasko. Ang greatest gift ay yung ating pinagdiriwang ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, kung wala si Jesus sa puso mo, hindi tunay na pagdiriwang ng Pasko ang iyong
ginagawa. Kasi ngayon na-commercialize na ang Pasko. At si Jesus Christ inaalis sa pagdiriwang ng Pasko. Pinapalitan ni Santa Claus. Kaya maski yung mga bata, pag tinanong ano ang Pasko, si Santa Claus agad ang nasa isip, hindi si Jesus Christ. Kasi nga, inaalis si Jesus ng commercialization sa Pasko sa pamagitan ng pag-i-introduce kay Santa Claus. At pati kay Rudolph, si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Di ba? Pinapalitan si Jesus Christ ng mga bagay na ito. At dito po ay napakahalaga na tayo kapatid ay mag-appreciate patungkol sa kapanganakan ni Jesus na especially atin pong inaalaala nang tayo'y nakaranas ng unang Pasko sa ating buhay. Ano ang unang Pasko sa buhay mo? Ang unang Pasko sa buhay natin ay nang tanggapin natin si Jesus sa heart natin. Hindi yung unang Pasko na makatanggap ako ng unang aguinaldo. Nung ako'y magkamalay, nung bata pa ako, patungkol sa Pasko. Hindi po yun. Ang unang Pasko sa buhay natin ay nang kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng atin pong mga buhay. Doon lamang nagkakaroon ng buhay at kasaysayan ang ating pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon. Dahil bakit po kamo? Dahil sa totoo lang, maski sa history, hindi naman talaga nakatala sa church history na si Jesus Christ ay isinilang sa petsang December 25. Hindi po eh. Maski sa Biblia ay wala pong eksaktong petsa na inilagay doon kung kailan isinilang si Jesus Christ. Hindi matrace-trace kung kailan isinilang. Even nang maghiwalay ang Christianity, even yung year 1054 AD, nagkaroon ng Western and Eastern Christianity. Yung humiwalay dito sa Rome at nagtayo sila ng sarili nilang Christianity sa Constantinople, ay iba ang date ng celebration din nila sa Pasko. Itong Rome ay December 25, pero yung humiwalay sa kanila na tinatawag nating Greek Orthodox Church, ano po? The Eastern Orthodox Church ay ibang petsa naman sila. Kaya hindi nagkakatugma, pero hindi mahalaga ang petsa kung kailan isinilang si Jesus. Ang mahalaga na isilang siya sa puso natin, naranasan natin ang tunay na kapaskuhan nang kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Hindi man isinilang si Jesus sa eksaktong date na December 25, pero madadama mo pa rin yung Spirit of Christmas dahil yung mismong sentro ng celebration nariyan sa puso mo. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang my birthday ngayon. Kaya dito po ay ating alalahanin ang unang Pasko sa Biblia kung saan ay in-announce ng mga angels, hindi sa mga taong mayayaman, hindi sa mga taong kilala ng panahong yun, kundi ang unang-unang announcement ng unang Pasko ay ipinahayag sa mga ordinaryong tao, sa mga taong hindi nakapag-aral, sa mga taong hindi pinapansin sa lipunan at ang tingin ay mga mabababang uri ng tao ng panahong yon. Kanino ba ito unang ipinahayag? Sa mga shepherds. Yan ay nasa aklat ng Lucas 2:9 hanggang 15. So, the first Christmas, ipinadama agad ng Diyos ang kanyang pagmamahal at kahalagahan sa mga taong ordinary o ordinary men, ordinary people
sa mga taong hindi pinapahalagan sa lipunan. Bakit? Upang bigyan sila ng pag-asa kung kaya't nakita ho natin, kapatid, sa Pasko, ang ating sentro na dapat tulungan ay yung mga taong nasa pangangailangan, nasa kawalan ng pag-asa. Kaya last Friday ay nagkaroon tayo ng activity ang church natin na namudmud ng pagkain, kanin with adobo pa, na-improve na, no? Dati pansit ang pinamimigay sa mga natutulog sa mga lansangan na pamilya o kahit hindi man pamilya, mga natutulog gabi na sa kalsada lang sila, sila ay inaabutan ng pagkain. Bilang pagpapaalala sa unang Pasko na ang unang pinadamaan ng Diyos ng kanyang pagmamahal ay ang mga ordinary men and ordinary women. At dito nga, kapatid, ay yung mga shepherds ang unang naging witness sa greatest gift ng Father sa sanglibutan. Because Jesus Christ is God's greatest gift. Dito po, kapatid, sa ating pinagdiriwang na Kapaskuhan. Bakit? Ang tanong ay bakit? Bakit sinabi dito sa ating text, na ating topic, Jesus is the best Christmas gift ever? Kasi umaasa pa tayo na tayo tatanggap ng pinakamabuting regalo. Pero bakit pa si Jesus ang napakahigit na regalo sa lahat? Number one, because through Jesus Christ, people will escape the danger of the fire of hell. Itong kinakailangang mabatid ng lahat sa atin. Maaaring ang mga mahal natin sa buhay, busy sa pamimili ngayon sa Divisoria. Mamaya, pagtapos nyo, pupunta kayo sa palengke at mamimili kayo para sa inyong Noche Buena. Di ho ba? Para sa paghahanda sa Pasko. Yun ang masyadong nakakapag-occupy sa isipan ng maraming tao. Pero nakakalimutan natin, baka ito mga mahal natin sa buhay na masyadong busy sa physical preparation, hindi nila nababatid ang katotohanan na si Jesus ang tunay na napaka-importanteng regalo. Bakit? Sapagkat si Jesus ang magliligtas sa tao sa kapahamakan sa impyerno. Ang sabi ng John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish. So, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. So, ibig sabihin, kapatid, ng to perish ay lagay sa isang kapanganiban. Saan? Sa lugar ng impyerno. Hell is no joke. Hell is real. Ang impyerno ay totoo. Ang impyerno ay inihanda ng Diyos, hindi actually para sa tao. Inihanda ito kay Satanas at sa lahat ng kanyang mga demonyo. Yan ay mababasa nyo sa Matthew 25 verse 40. No, ang sabi doon sa mga tao na hindi dapat pumunta roon, kaya lang mas pinili nilang pumunta sa impyerno. Go to hell, which is prepared for the demons, for the devil and his angels. So, nakita ho natin dito na ang hell pala ay hindi inihanda talaga ng Diyos para sa tao. Inihanda niya para doon dalhin, itapon si Satanas at ang kanyang mga kampun o mga masasamang espiritu. Pero ang tao ay pinili na mapunta sa impyerno. Why? Because of rejecting Jesus Christ. At ngayon, sa Kapaskuhang ito, ang pinagdiriwang si Jesus. Pero kung inyong oobserbahan, hindi si Jesus ang nagiging sentro ng selebrasyon ng Pasko. Hindi siya.
Hindi ho ba? Maski ikaw sa sarili mo nakakalimutan mo si Jesus na siya ang talagang sentro ng selebrasyon. Nawawala sa isipan natin si Jesus pagdating na po sa selebrasyon ng Pasko. Mas na-occupy tayo sa mga material na bagay. Mas pinapahalagahan natin ang material na bagay kesa sa spiritual na bagay. Samantalang nasa atin yung greatest gift na yan, nasa puso natin. Kaya dapat tayong mag-appreciate sa Kanya na tayo ay iniligtas niya sa lugar ng kapahamakan. Salamat sa Diyos sapagkat hindi natin nire-reject si Jesus. Tingnan, sa paanong paraan si Jesus nire-reject kahit ng Christians? Supposed to be dapat, pag linggo, nandyan ka at sumasamba ka dito sa sentro ng ating selebrasyon kay Jesus. Hindi Pag hinanap mo, nasaan si ganito? Ay, hindi makadalo kasi nandoon sa mall, may binibili. Tingnan nyo, rejected na agad si Jesus. Yun po yung mga tao na sinasabi sa John chapter 3 verse 36 na itatapon sa impyerno. Those who rejected Jesus. Kasi kung tunay kayo nakakilala kay Jesus, nasa puso mo si Jesus, uunahin mo siya. Nakuha nyo? Uunahin mo siya kahit inaantok ka. Kahit ikaw kapatid ay puyat sa kaka-Facebook, puyat sa kaka-panood sa Netflix, inuuna mo ang Panginoon sa iyong buhay. Anong sabi ng John chapter 3 verse 36? Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. So, diyan, pag tinanslate nyo yan, whoever rejects the Son shall not see life, but the wrath of God remains in him. Yung puot ng Diyos ang kanyang mararanasan. Kaya po dito, kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Kung meron nilang tayong ipagpapasalamat na regalo, magpasalamat tayo kay Abba Father. Salamat po, ibinigay mo sa akin ang best gift. Amen? Sapagkat ako po ay iningatan ninyo na hindi mapunta sa lugar ng kapahamakan, which is hell. Yun ang dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon. Maaaring nakakatanggap ka ng aginaldo, ng mga regalo sa ibang tao, panay ang pa-thank you mo. Thank you, thank you, thank you. Pero nagawa mo na bang magpa-thank you kay Father God dahil sa regalo niya na ibinigay sa iyo, si Jesus? O hindi ka pa nakapagpapasalamat sa Kanya? O ngayon ka pala magpapasalamat dahil narinig mo? Di ba? Nagiging ungrateful po tayo. Nakakalimutan natin si Jesus ang best gift sa Kapaskuhan po natin ito. Kaya napakahalaga po na atin pong itong kilalanin bakit ang hirap pong mapunta sa impyerno. Pag binasa ho ninyo ang Mark chapter 9, may kinuwento si Jesus kung ano ba ang laman ng impyerno. Sabi may apoy na hindi namamatay. At meron daw pong uod na hindi namamatay. Ano ginagawa ng uod? Yun po yung mga sumusuot sa bawat parte ng katawan ng tao. So, ibig sabihin, po pwede na ang tao, bagamat ang kanyang kaluluwa ay nasa impyerno, pero feeling niya, parang physical body ang katawan niya, na yung mga uod na yan ay labas-pasok sa kanyang ilong, sa kanyang bibig, sa kanyang mata, sa kanyang tenga, na siya'y pinahihirapan. Yun po ang description ni Jesus patungkol sa hell. So hell is a demonstration of God's wrath. Kaya purihin ang Diyos. Kasi wala pong pupwedeng anumang bagay ang makapagligtas sa atin mula po sa panganib ng impyerno. Wala. Even our good works is not enough. Yung mabuting ginagawa mo sa kapwa mo ay hindi po sapat para ikaw ay makatakas sa lugar ng impyerno. At maging ang iyong mabuting ugali ay hindi rin sapat yan
Magpapakabuti na lang ako. Hindi na ako magmumura. Hindi na ako mangungupit. Magpapakabait na ako. Hindi rin sapat ang iyong pagpapakabait para ikaw ay makaligtas sa impyerno. Hindi rin ang pagiging reliyoso mo ay sapat para maligtas ka. Hindi rin sapat ang relihiyon mong kinabibilangan para maligtas ka mula sa parusa ng impyerno. And there is only one that can save you from hell. One who is the best gift of Christmas that we receive, and He is Jesus Christ. Siya lamang, kapatid, ang tunay na makapagliligtas sa atin. Kaya nga, best gift ever. Tingnan ninyo, kapatid. Kaya tumingin kayo sa paligid. Maski pinapakita sa TV ang Divisoria, halos hindi mahulugan ng kamay, ng karayom, sa dami ng tao. Awang-awa ka eh. Bakit? Tingnan mo, pinapanood mo sa TV, kaawa-awa yung mga taong ito. Busy sila sa paghahanda sa Christmas. Di ba? Eh samantalang na-realize na ba nila sa buhay nila na meron pang ikalawang buhay na pwede mangyari sa kanila? Ano yun? Pagkamatay nila, pwede lang dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao pag namatay siya. Kung hindi impyerno, langit. Di ba? Eh ngayon, pa saan pupunta ang taong iyan pag namatay? Di ba? Kaya nga may Pasko. Bakit? Upang ipaalala sa lahat ng mga tao na mayroong best gift na ibinibigay ang ating Panginoong Diyos. At ang regalong yun ay mag-iingat sa sino man mula sa parusa ng impyerno, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo na lang ang katabi mo. Yan ba'y may Jesus ba yan sa puso niya? Oh. Bulungan mo lang, tiyak ka ba? May Jesus ka ba talaga sa puso mo? Di ba? Amen po ba, kapatid? Wala ka mang bagong damit. Wala ka mang bagong kilay. O bagong pilik mata. Huwag sumama ang loob mo. Wala ka mang matanggap na bagong regalo. Huwag sumama ang loob mo. Sapagkat taglay mo ang the best gift na walang pwedeng pumantay sa regalong yan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Yan pong importante sa lahat sa atin. At ang ikalawa, the second reason why Jesus is the best gift in this Christmas celebration, because through faith in Jesus, people will go to heaven when they die. Hindi lamang makakaligtas sa lugar ng kapahabakan ng impyerno, kundi yung best gift na tinanggap natin ang maghahatid sa atin sa langit. Meron kang katiyakan na safe ang buhay mo, dadalhin ka sa langit pag namatay ka. Amen po ba? Kaya nga, dapat excited ka pag darating araw ng pagsamba para sa Panginoon. Kasi yun yung gift na tinanggap natin kay Jesus. At kaya ka humaharap kay Father dahil sobra kang nagpapasalamat. Sa dinami-dami ng mga tao, ikaw ang napili. Samantalang ikaw ang pinaka-black sheep sa lahat-lahat sa pamilya mo. Ikaw pa kung sino pa yung pinaka-masuwayin, suwail, di ba? Ikaw pa yung pinili. Ikaw nga yun. Grace ang tawag dun. Biyaya lang ng Diyos. Kaya ka nandito ngayon. Gising na gising ang isipan mo. Hindi mo inayaan ng antok mag-umiral sa'yo. Kasi lagi dubos kang nagpapasalamat sa Kanya. Dahil sa kabutihan niya, ang dami-daming kapalpakan natin sa buhay natin. Amen? Pero salamat sa Diyos. Sabagat ang sabi ng John 3:16, paki-recite nga, 1, 2, 3. Amen. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi mapunta sa lugar ng pagdurusa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinag-aralan natin ang buhay na walang hanggan noong nakaraang linggo. Ito'y tumutukoy sa pasaporte natin sa langit.
Ang buhay na wala hanggan ay tumutukoy sa isang mataas na antas ng buhay kung saan ay pagkatapos mong mamatay, ikaw ngayon ay makukontinue na mabuhay na kasama ng Diyos. At ang buhay na wala hanggan, ito ay buhay na punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng kaligayahan, punong-puno, kapatid, ng pag-ibig, punong-puno ng kapayapaan sa puso mo. Kaya nga sa heaven, hindi na maghahanap ng material na bagay sa langit eh. Wala nang pera dun sa langit. Sapat ka na dun. Bakit? Bakit mo mapipil na parang hindi mo na kailangan ng kayamanan doon sa langit? Because of the eternal life. Ang tawag sa Tagalog ay masaganang buhay. Pero pag in-interpret natin, sa sarili natin pagkaintindi, masagana, uy, mayaman. Di ba? Pag sabi, ang sagana mo, mayaman. Pagdating sa langit, nasa iyo na, feeling mo, lahat na ng bagay na kailangan mo ay nasa iyo na. Yun po yun. Yun ang eternal life. Yun yung abundant life. At ang abundant life, ang eternal life, ay si Jesus mismo. Nakuha nyo, kapatid? At kaya nga dito, ating pinag-aaralan, kapatid, na ang sinamang tumanggap ng pinakadakila at best na regalo ng ating Ama na nasa langit, walang iba kundi si Jesus ay meron pong kaligtasan. Ligtas siya sa eternal death. Ito ang kabaligtaran ng eternal life. Yung eternal death, walang hanggang kamatayan. Mahihiwalay ka sa Father God in heaven. Kaya nga, si Jesus, yung gift ng Father sa atin. The gift of Jesus Christ. Wow! Hallelujah. At paano tinatanggap ang regalong ito? Ang regalong ito tinatanggap by faith. Kasi hindi katulad sa material. Sa material, kailangan makita ng dalawang mata mo at mahipo ng kamay mo yung regalo. Di ba? Hindi yung otot. Sige, pimikit ka. Ito, tanggapin mo regalo ko sa iyo. O ano? Wala pa eh. Hindi pa sumasayad sa dalawa kong kamay. Hindi ko pa nakikita yung regalo mo. Hindi, nasa iyo na. Wala nga eh. Wala ka pa nga inaabot eh. Di ba? Sa material. Sa spiritual, ganun din. Hindi mo siya madadama sa kamay mo. At hindi mo siya madadama maging sa puso mo. Pero by faith, tinanggap mo ang regalo, walang iba kundi si Jesus Christ. By faith, ang faith, hindi kailangan pairalin ang feelings. Walang damdamin doon. Ang kailangan doon ay pananampalataya o pagtitiwala na the moment na inilagak mo ang iyong tiwala kay Jesus Christ, pumasok ang regalo ng Diyos sa puso mo. Tinanggap mo siya by faith. At ito ang napakaganda rito sa regalong ito. Dahil pag tumanggap ka kay Jesus, tinanggap mo na rin agad ang kapatawaran ng Diyos sa lahat ng kasalanan na gawa mo. Grabe ang regalo yan. Ang tinding regalo yan. Sige, sino sa atin ang hindi nagkakasala? Taas ang kamay na walang nagagawang kasalanan. Taas ka ng kamay. Lahat tayo, wala akong nagagawang kasalanan. Bunol ko, oh. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Amen? Wala sa atin dito na hindi nakakagawa ng kasalanan. Paano tayo mapapatawad ng Diyos? Salamat sa Diyos sapagkat merong Jesus na namatay sa cross. Nagbayad ng kasalanan natin. At alam ni Lord, bukas magkakasala ka. Kaya namatay na siya agad para available yung forgiveness na binibigay sa iyo ng Panginoon. Tingnan nyo, saan ka makakita, kapatid, na ang regalo ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay si Jesus. Pag tinanggap mo, hindi ka lang maliligtas, pinatawad ka na rin sa kasalanan mo. Sa tao, ang hirap humingi ng tawad sa katabi mo pag nagkasala ka dyan. Naku po, baka iwasan ka na yan. Kahit anong regalong bigay mo dyan, babalik lang sa'yo yung regalo mo. Di ba? May tao, ilan dito pagka nagkamali sa'yo ang tao na abutin bago kayo mag-reconcile. Bago mo siya mapatawad, bago ka makalimot sa ginawa niyang masama laban sa'yo. Di ba? May isang taon, umabot na ng 50 years, hindi ka pa rin mapatawad. Nung mamatay ka na nga, ayaw kang dalawin pa.
sa burol mo. Hindi raw siya makakapunta doon kasi hindi ka pa niya mapapatawad. Pero ang Diyos, hindi katulad ng katabi mo. Iba ang Diyos. Amen po ba? Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay pag ikaw ay nagtiwala sa kanyang regalo na si Jesus Christ. Pag tinanggap mo yung regalo na yan, na si Jesus sa puso mo, kaakibat nun ang forgiveness ng Diyos. Anong sabi ng Acts chapter 10, verse 43? Siya ang pinatototohanan ng lahat ng mga propeta, na ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Ayan, tinagalog ko lang po. To Him all the prophets bear witness that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. Grabing regalo yan. Ibang klaseng regalo yan. Amen po ba? Kasi pag nakadama ka ng pinatawad ka na, nagkakaroon ng kapayapaan sa puso mo. Nagahari ang peace. Nawawala yung guilty conscience sa'yo. Di ba? Alam mo, pinatawad ka na ng Diyos. Wow! Napakagaang ng pakiramdam. Kung tayo nga minsan, napatawad na tayo ng ating nanay, tatay, asawa, kaibigan, kakilala, boyfriend, girlfriend, mga anak, di ba? Mga magulang, napatawad tayo. Di ba? Ang gagang ng pakiramdam natin. Ano nangyari? Ay, nagkabati na kami ng anak ko. Ang gaanggang ngayon ang pakiramdam ko. How much more kung ikaw, kapatid, ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng mga pagkakasala mo. Kaya wala pong pwedeng itumbas yung regalo ng Diyos sa anumang regalo ng tao. Hindi mo kayang itapat ang regalo ng Diyos doon, kapatid, sa handang piniprepare mo mamaya. O sa handang pinaplano mong bibilhin mamaya para sa Pasko. Di ba? Hindi mo kayang tapatan yun ng ubing haleya. Tama ba? Ano ba? Haleya, tama ba? Haleya. Oo. Hindi mo kayang tapatan, kapatid, yung pong regalo ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Tingnan nyo, hindi lamang pupunta ka sa langit, pinatawad ka na rin. So kung pinatawad ka, anong tingin sa'yo ng Diyos? Isang taong wala ng kasalanan. Pag wala kang kasalanan, anong tawag doon? Banal. Hindi bungal ha, banal. Kaya nga, tinatawag ang lahat ng believer na saint. S-A-I-N-T, saint. Di ba? Hindi ka naging saint dahil ang bait-bait mo. Naging saint ka kasi may nagpatawad ng mga kasalanan mo. Yan po, kapatid. Malagang bagay yan. Kaya kung meron din lang after this, maaaring pupunta ka na sa ibang bilihan ng pagkain. Sa lahat ng mga tao na nandun, ikaw ang nakangiti habang namimili. Hindi dahil marami kang budget, kundi pinatawad ka kasi ng Diyos. Naramdaman mo yung regalo ng Diyos. Galing ako sa gawain na rinig ko yung topic about Jesus, the best gift of Christmas. Amen? At naramdaman ko sa puso ko, wala na lahat ng bigat. Kasi magaang na magaang ang puso ko. Alam kong pinatawad ako ng Diyos. Alam kong kukunin man ako ng Panginoon ay sa langit, diretso ang aking kaluluwa. Yan ang regalo na napakalagang bagay. Kaya pwede may mag-abot sa'yo, ayaw mo nang tanggapin ang regalo. Wag na, sapat na yung regalo sa akin ni Jesus. Okay din yun. Wag ngayon ha, bukas na lang. Okay ha. Faith in Jesus is necessary to be saved. Ang pananampalataya kay Jesus ay susi para baligtas ka. Tingnan nyo Ephesians 2, verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. Sa biyaya, tayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At hindi ito sa pamagitan ng sarili nating pagsisikap. This is not your own doing. Kaya ang salvation, wala tayong bahagi talaga dyan. Para kaya ka naligtas, ang bait mo kasi, kaya ako naligtas eh. Kaya ako naligtas kasi lagi akong present sa church. Hindi yun.
Sabi nga it is the gift of God. Regalo ng Diyos yan. And not a result of works, so that no one may boast. Kaya nakita natin, kapatid, yung regalong ito ng Diyos, naghahatid ng kaligtasan sa atin. Ikatlo, last but not the least, bakit ang regalo na best gift si Jesus sa Paskong ito? Kailangan malaman mo yan. Kasi Jesus is the guarantee. Ano yung sabihin ng guarantee? Pagpapatunay, paniniguro ng lahat ng bagay ay kayang ibigay ng Diyos sa atin. Kaya kung meron kang tinanggap na best gift na si Jesus, ibig sabihin susunod na ang iba pang bagay na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Roma 8:32. Basahin natin sa English yan. 1, 2, 3. O naintindihan niyo ba yan? Kung ang Ama na nasa langit, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, pagkus ay ibinigay, nirigalo sa atin, hindi din ba niya ibibigay ang lahat ng bagay na kailangan natin? So ibig sabihin, nang tinanggap mo si Jesus, that's the start na pwede nang sumunod. Lahat ng bagay na meron ng Diyos ay ibibigay sa iyo. Kaya nga greatest gift. Pag meron kang Jesus, all what God has is yours. Oh, di ba? Hindi ba niya ibibigay, sabi nga, graciously, give us all things? Kung yung anak nga hindi niya ipinagkait ibinigay sa atin. Inirigalo sa atin ang kanyang anak. Hindi ba kayang ibigay din ng Ama ang lahat ng bagay sa atin? So, nung si Jesus ay ibinigay sa atin, yun na po ang mensahe nun, na kayang ipagkaloob din ng Father ang lahat ng kailangan natin sa buhay na ito. Amen po ba, kapatid? Kasi si Jesus ay isang one full package. Pakita natin yan. Jesus is one full package of blessing. Tandaan niyo po si Jesus, hindi po siya nag-iisa lang. Isang package siya ng tawag. Parang ikaw, galing sa abroad, may pinadalang package sa'yo, di ba? Malaki. Pero hindi nangangahulugan, isa lang yun. Pag binuksan mo yun, ang daming laman sa loob. Amen? Ang daming blessing sa loob. Nandiyan ka ba? Kaya yung regalong binigay sa'yo, akala mo lang, isang package lang siya, isa lang ang laman. Hindi. Pag binuksan mo yung package na yan na si Jesus, magugulat ka, marami palang nasa loob na pagpapala doon. Ang unang isa, ang dami pang papala, kailang pinili ko lang. Kasi ayokong abutin ako ng tanghali dito. Mamimili pa yung ibang nanay dyan. At magluluto pa yan mamaya. Number 1, tingnan nyo ang package ha. Pag si Jesus pala, pumasok sa puso mo, alam mo ba, ang tinanggap mo ay hindi lang kapatawaran sa kasalanan, nabanggit ko yan. Hindi lamang diretso ka sa langit. Hindi lamang iingatan ka sa impyerno. O, nakatatlo na. Pero meron pa, ito pa magiging bahagi ka ng anak ni Abraham at tagapagmana ng ipinangako ng Diyos na pagpapala kay Abraham. Saan ka nakakita ng ganun? Amen? Full package. Maisasama ka bilang apo ni Abraham. Hindi ka naman galing kay Abraham Galing ka kay Limahong. Kasi si Limahong, nagpunta dito sa Pilipinas yan, di ba? Chinese yan Kaya tinan mo katabi mo, mukhang inchi. Tinan mo ang kutis, medyo maputi-puti. Di ba? O kaya kapatid, galing kay Humabon, Haring Humabon. O kaya, marami sa atin dito maaring
galing sa lahi ni Lapu-Lapu. Pero paano tayo nagkaroon ng bahagi kay Abraham? Galatia 3:29. Ito basahin nga natin. Yun, Galatia 3:29. 1, 2, 3. Sandali. Sino sa inyo rito? Kabilang na kay Kristo. Sige, continue. If you belong to Christ, alam niyo yung salitang seed, Abraham's children o offspring. Kayo ngayon ay apo o anak na ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Tingnan nyo, tinanggap mo isang package pero ang daming nasa loob na pagpapala. Ano ba yung pangako ng Diyos kay Abraham na para sa iyo din? Buksan nga natin yung package na yan. Sige, buksan natin ang Genesis chapter 12. Ito, sinabi ng Diyos kay Abraham yan. Ang sabi ng Bible, ikaw rin ay tagapagmana ng pangakong yan kay Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham at sa iyo din, I will make you into a great nation. And I will bless you. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ibig sabihin, mula sa iyo, maraming tao ang magmumula. O pwedeng spiritual children, marami kang taong mahihikayat kay Kristo. Amen po ba? And I will bless you. Ito pa, I will make your name great. Ang pangalan mo ay lalaganap. At pag-uusapan ka ng mga tao, hindi dahil sa ikaw ay nakamatay, ikaw ay nanlason, ikaw ay nan-rape, ikaw ay nagda-drugs. Hindi po. I will make your name great. Kasi bakit? Yung balita sa'yo, grabe yun, naging bilyonaryo yun. Paano nangyari yun? Yumaman, gumanda ang buhay. And, ang sabi, and you will be a blessing, magiging pagpapala ka sa ibang tao. Na dahil sa iyo, ang daming tao nagpapasalamat sa Diyos. Grabe, namumudmud ka daw. Kaya sa bahay nyo, ang lahat na halos ng buong community, nakapila sa bahay, namumudmud ang tag-100,000. Pwede mangyari yun, amen? Pangako ng Diyos, and you will be a blessing. Verse 3. Ito pa pangako ng Diyos kay Abraham, para sa iyo din. I will bless those who bless you. Pag may nagpala sa iyo, pagpapalain ng Diyos. At whoever curses you, ang sino mang aaway sa iyo, kalaban ng Diyos. Pag may sumumpa sa iyo, susumpain ng Diyos. Tindi ng pangakong yan. And all the peoples on earth will be blessed through you. Ikaw ang magiging source ng blessing sa mga tao. Pag sinabing, uy, ba't gumanda ang buhay mo? Ginamit ang Diyos yan, tinuturo ka. Di ba? Bakit gumanda ang buhay mo? Yun, ginamit ng Lord nang makakilala ko yun . Amen po ba? Bakit yumaman ka? Dahil dun sa Kanya. Bakit gumanda ka? Dahil dun sa Kanya. Amen po ba, kapatid? Yan po mga pangako ng Diyos kay Abraham yan. Ang tanong, solo ba ni Abraham yan? Hindi. Because of Christ. If you belong to Christ, you become an heir of the promise of God to Abraham. The greatest gift. Amen? Pangako yan, dapat i-memorize mo yan, kapatid. Kasi yan binitawan ng Diyos yan na salita niyan kay Abraham. I will bless you and you will be a blessing. Kaya yung mga sumasampalataya kay Kristo, hindi maramot. Mapagbigay yan. Amen po ba? Nag-aabot yan. Kaya kalimutin mo ang katabi mo, sabihin sa kanya, humanda ka, aabutan mo ko. Hindi nag-aabang yan na ikaw ang tatanggap. Amen? Ikaw ang magbibigay. Kasi you will be a blessing and I will bless those who bless you.
Grabe, ang magpala sa iyo, ang sino mang mag-abot sa iyo, pagpapalain ng Diyos. Grabe, no? Tinding pangako ng Panginoon. Tingnan nyo, dahil lang kay Jesus Christ, isang full package pala yan, gift. O ano pa kapatid? Ikalawa, ang dami-daming blessing yan kay Jesus One full package, you became part of Israel's blessing. Naging bahagi ka ng pagpapala ng Diyos sa Israel. Kasosyo ka. Sabi ng Ephesians 3:6, basahin. 1, 2, 3. This mystery is that. Lakasan naman natin. Wala siya ng boses niyo. The Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. Hanapin niyo ang mga pangako ng Diyos sa Israel. Ang dami po sa matandang tipan. Ang sabi, ikaw rin ay kasosyo. Dahil kay Christ. Dahil kay Jesus, kasosyo ka sa lahat ng pangako ng blessing ng Diyos sa Israel. Kaya kahit ang Israel ginigera, hindi matalo-talo ng mga malalaking bansa, kalapit na bansa, never silang nadadaig because of the promise of God. Ikaw din, ginigera ka ng marami, pero hindi sila magtatagumpay sa buhay mo. Sinisiraan ka, pinagsasabihan ka ng kung ano-ano, pero hindi sila magtatagumpay. Bakit? Dahil bahagi ka ng pangako ng Diyos sa Israel. Diba? Sino ba ang pinagmula ng Israel? Si Jacob. Siya yung tumanggap ng pagpapala. Ang sabi sa kanya ng Diyos, hindi na Jacob ang pangalan mo kundi Israel. Bakit pinangalan ng Israel? Dahil ikaw ay nagtagumpay sa mga tao at sa Diyos. Nagtagumpay sa mga tao at sa Diyos. Ibig sabihin, napakalakas mo sa Panginoon. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, hindi pwedeng hindi niya pakinggan ang hinihiling mo. Di ba? At maging sa mga tao, walang taong makatatayo sa harapan mo, sa buong buhay mo na magtatagumpay laban sa iyo. May plano silang sirain ka, hindi sila magtatagumpay. May plano sila kapatid na ikaw ay ibagsak, ibaba ka, hindi sila magtatagumpay. Katulad ng Israel. Kahit anong gawin ng mga ibang mga nations, hindi sila maitumba. Tingnan nyo. Ang tanong, tayo ba'y bahagi niyan? Yes. Isa yan sa full package. Pag si Jesus, yung best gift tinanggap mo, wow. Pag tinignan ka ng Diyos, ang tingin sa iyo, ikaw ay isang Israelita rin. Promise ni Lord yan sa iyo. At ang ikatlo, kapatid, na blessing, na full package, bahagi ka ng pamilya ng Diyos. You became part of God's family. Bagamat kabilang ka sa pamilya rito sa mundo, anong apelyido mo? Galieto. Ano ba? Galieto. Galieto family. Ikaw, anong apelyido mo? Rosaldo family. Ikaw, anong apelyido mo? Ha? Sa mabang loob mo, Rosaldo ka? Rosaldo family. Bagamat kabilang tayo sa pamilya sa mundong ito, pero meron pong pamilya ang Diyos. Na pag pala si Jesus tinanggap mo, merong panibagong family na kakaaniban mo. Ito ay tinatawag na God's family. John 1 verse 12. Basahin natin lahat. 1, 2, 3. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Galatians 3:26. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Paano ka naging anak ng Diyos? Kanino? Kay Jesus. Kaya best gift, tingnan nyo, nang regaluhan ka, ang nakalagay na regalo doon, may certificate, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. So kung hindi ka anak ng Diyos dati, kanino kang anak? Kanino kang anak? Kung hindi ka anak ng Diyos dati, anak tayo ng Diablo dati. Anak tayo ni Satanas. Napalit. Inalis tayo sa pamilya ni Satanas. Nilagay tayo sa bagong pamilya. Yan ay pamilya ng Diyos. O di ba best gift?
Malaman mo ngayon na hindi na ako pala pamilya ni Satanas. Kabilang na ako sa pamilya ng Diyos dahil tinanggap ko ang best gift ever sa Paskong ito, si Jesus Christ. Full package ang blessing ng Diyos. Akala mo lang nung tumanggap ka ng regalo, isang laman lang, si Jesus lang. Pinambuksan mo yung regalo. Ang laki-laking regalo, binubuksan. Pag nalaki mata mo, ang dami palang nakapaloob na gift dun sa loob na yung package pala siya. Kaya nga, best gift. Naintindihan niyo, kapatid? Oh. Tingnan mo ang katabi mo. Yan ba? Ano ba sa tingin mo? Mukha bang pamilya ba ni Satanas yung kinabilangan niya o pamilya na ng Diyos? Tingnan mo ang katabi mo. Ano sa palagay mo? Ha? Tanungin mo nga siya, sa kabilang na pamilya. Pamilya ka ba ni Satanas o pamilya ng Diyos? Oh, di ba? Pamilya ng Diyos. Grabe ka. Di ba? Ang gandang regalo ng Panginoon. Ano yung tinanggap mong regalo? Gift of becoming of being a part of the family of God because of Jesus Christ. Oh, dapat magsaya ka. Tingnan mo katabi mo, mukhang malungkot pa rin. Parang hindi siya masaya. Siguro sama ng loob niya, iiwan niya na si Satanas, baka masama ang loob. Dapat masaya siya, amen po ba? Kasi kabilang na siya sa pamilya ng Diyos. Ayan. Yan ang tinatawag nating full package ng Panginoong Diyos. Okay? O yan. Tapos na tayo. Mahaba dapat yan, kaya lang ayoko pahabain. Kasi ang dami, sa totoo lang, kayo na ang tumuklas. Pag si Jesus Christ, tinanggap mo bilang regalo, ang dami pong nakapaloob eh. Hindi lang pupunta sa langit. Hindi lang po yun eh. Akala na punta agad, yun lang ang benepisyo, tinanggap mo si Jesus sa puso mo, langit na. Hindi lang po yun. Napakarami pong package of blessing na nakapaloob po doon. Kaya Jesus is the best gift ever. Kaya maaaring lumabas ka ng bahay, sabi ng nanay mo, pasensya ka na anak, wala tayong handa ngayon, walang pera, malungkot ka. Nung bumalik ka, ang saya-saya mo, sabi ko ng nanay mo, ba't sumaya ka? Kasi nalaman ko, may regalo pala tayo. Best gift. Ba talaga? Si Jesus Christ. Sa Kanya pala nakapaloob ang lahat ng package ng blessing. Wala man tayong material, pero higit sa lahat, mas mayaman tayo sa espiritual na bagay. Yun ang mahalagang bagay. Wala ka mang bagong sapatos ngayon. Bagong damit. Pero ang mahalaga, meron tayong best gift. Sino ang best gift? Si Jesus Christ. Tumayo tayong lahat.